Pabubang tao sa labas, mga kapatid? May nagsi-CR po ba? Amen? So praise God. At muli, isang mapagpalang gabi po no, sa bawat isa. At lalong-lalo ng higit sa ating Diyos na buhay. Amen? Sa Zoom po bro, pakisuyo. Meron po bang nakakonect? Amen. So praise God no. At muli ay binabati namin yung mga kapatid namin dyan sa Zoom. Si Kuya Roland. Sino pa? Si Sister Divina. Si Brad Arnel Biong family. Yun lang. Amen. So praise the Lord mga kapatid no. Salamat sa ating Panginoon. Amen. So ngayon po ay dadako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon no, na kanyang parating sa iglesyang ito. So ang verse po na binigay sa atin ng Lord ay matatagpuan po sa 2 Samuel chapter 23 verse 9 hanggang 10. Amen. So basahin po natin mga kapatid no. Sabi diyan sa 9, next to him was Eleazar son of Dodai the Ahohite, as one of the three mighty warriors. He was with David when they taunted the Philistines gathered at Pasdamim for the battle. Then the Israelites retreated. 10. But Eleazar stood his ground and struck down the Philistines till his hand grew tired and froze to the sword. The Lord brought about a great victory that day. The troops returned to Eleazar, but only to strip the dead. Basahin po natin sa Tagalog. Amen. Ang sabi diyan, ang sumunod sa kanya ay si Eleazar, na anak ni Dodai, na angkan ni Ahua, na isa sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Isa siya sa kasama ni David na humamon sa mga Filistinong nagtitipon sa Pasdamim sa pakikipaglaban. Tumakas ang mga Israelita. 10. Pero nagpaiwan siya at pinagpapatay niya ang mga Filistiyo hanggang sa mapagod na ang kanyang kamay at manigas na manigas sa paghahawak sa espada. Pinagtagumpay sila ng Panginoon nung araw na iyon. Bumalik kay Eleazar ang mga tumakas na Israelita para kunin ang mga armas ng mga namatay. Amen. Tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon Lord God, sa oras na ito, patuloy Panginoon na kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon God. Lord, dalangin ko, Panginoon Lord God, na ang mensahe mo, Panginoon Lord God, sa oras na ito ay magbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan sa aming mga buhay, Panginoon God, maging sa spiritual, O Lord. Holy Spirit, have your way. Patuloy na manguna ka. Open our hearts, Panginoon Lord God, na mailagay ito sa puso ang iyong salita sa gabi sa hapon na ito, Panginoon Lord God. Muli, O Diyos, purihin ka. Sambahin po ang iyong banal na pangalan. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang title po ng mensahe ng Panginoon ay pinamagatan po itong Just Hold On. Amen? Just hold on. Just hold on. Amen. So, tapikin nga natin yung ating katabi. Just hold on. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang istorya po nito mga kapatid ay nagkaroon po ng battle sila David no, against the Philistine sa lugar po ng Pasdamim. No? Sa lugar po ng Pasdamim. At sa panahon na ito ay si David ay mayroon po siyang three mighty warriors. Ang una ay si Josheb, no? Si Josheb Batshebet, na siya po ay taga-Takimon. Ang mga mighty warriors nito ni David ay talagang hindi ito susuko pagdating sa laban, no? Itong si Josheb ay sa isang encounter lang ay napatay niya almost 800 sorry. Gamit lang yung kanyang tabak. At yung pangalawa ay si Shama, no? Si Shama, son of Agi, na taga-Harar, no? At ganoon din ang kanyang experience pagdating sa labanan. Ay hindi rin siya sumusuko, no? Siya pa rin ang natitira pagdating sa laban. At yung pangatlo po mga kapatid ay ito yung ating pag-uusapan ngayon, si Eleazar.
Si Eleazar, ang sabi diyan sa verse bro, ang sabi diyan sa verse 9, next to him was Eleazar, son of Dodai the Ahohite, no? Si Eleazar ay siya po ay anak ni Dodo o ni Dodai, no? Sabi diyan, as one of the three mighty warriors. Si Eleazar ay isa siya sa matatapang, no, mighty warriors ni David, no? Sapagkat tatlo sila. He was with David when they taunted the Philistines gathered at Pasdamim for the battle. Ang next dyan, sabi dyan, then the Israelites retreated, no? Umatras. No, umatras sila sa labanan, no? Pero mga kapatid, nung si Eleazar ay nakikipaglaban, no? Asan yung sword ko? Dala ko ng sword para maano natin, mademo natin yung labanan. Kasi labanan ito eh. Ibig sabihin, nung si Eleazar, sa umpisa pa lang, ay makikita natin na talagang nagkakaisa sila. Sulong! Baga, nagkaganon sila. Paano ba So, i-ano na lang natin, no? Para maano natin, sugod! No? Nung pagdating sa kalagitnaan, kasi ang sabi dyan is, they taunted the Philistines gathered at Pasdamim. Nung nagkaroon ng battle sa Pasdamim, ang sabi dyan, then the Israelites retreated. Ibig sabihin, umatras. Noong una ay marami sila kasama ang mga Israelites. Sulong, no? Hanggang pagdating dyan sa kalagitnaan ay then the Israelites retreated. Unti-unti itong umaatras. No? Noong una, marami silang nakikipaglaban. Nagkakaisa sila sa labanan. Pero pagdating sa kalagitnaan ng away nila Eleazar at yung mga Israelita against the Philistine, pagtingin ni Eleazar, unti-unti nang nawawala sa kanan ko Nawala na si Brad Bernie, bigyan natin ng pangalan. No? Bigla nang nawala na si Arnel sa kanan, nawala na si Brad Marley sa kaliwa. Sabi niya kasi, umatras then the Israelites retreated. Umatras yung mga Israelita. Pagdating dyan sa verse 10, ang sabi dyan, but Eleazar stood his ground and struck down the Philistines till his sound grew tired and froze to the sword. Ibig sabihin, nung iniwan na siya na lang mag-isa, no? At pinagpapatay niya yung mga Philistine, no? Ang sabi dyan, until his hand grew tired. Ibig mong sabihin, ikaw na lang mag-isa, hindi ba maninigas yung kamay mo? Hindi ba mapapagod yung kamay mo sa laban? Ikaw na lang mag-isa, iniwan ka na ng kasama mo eh. No? Ang sabi diyan, his hand grew tired and froze to the sword. Pero hindi niya ito iniwan, ang sword niya. Sa kabila ng siya ay nag-iisa na lang sa laban, hindi niya iniwan o hindi niya binitawan itong sword na ito. Ang sabi diyan, naninigas na daw, no? His hand grew tired, pagod na siyang pakikipaglaban sa mga Philistine and froze to the sword. Ano man ang nangyari sa kanyang buhay, sa pagod na kanyang buhay, hindi niya iniwan o binitawan itong sword na ito. No? And the Lord, ang sabi diyan, and the Lord brought about a great victory that day. Tignan natin yung nangyari kay Eleazar, mga kapatid. Iniwan siya ng kanyang mga kasama na Israelites. Noong unang pagsulong, marami sila, nagkakaisa. Pagdating sa kalagitnaan ng away, iniwan siya. At nung sa gitna ng kanilang away, napatay niya ang mga Philistine, kasi sabi niya, napatay niya lahat ang mga Philistine. Pero hindi siya sumuko. At pagkatapos niyan, ang sabi diyan, the Lord brought about a great victory that day. Pinanalo ng Diyos ang laban ni Eleazar.